Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Magkapatid na nasunugan ng bahay sa Abulog, Cagayan, tinulungan ng Philippine National Police at mga membro ng advisory group. Ibabalita yan ni Patrolwoman Richelle Ledesma. Bilang tugon sa sinapit na trahedya ng magkapatid na sina James at Elpidio Bacau na nawala ng tahanan matapos matupok ng apoy ang kanilang bahay noong ika-1 ng Nobyembre taong kasalukuyan, nagsagawa ng isang makabuluhang aktibidad ang kapulisan, katuwang ang Company Advisory Group upang maipadama ang diwa ng Pasko sa gitna ng kanilang pagsubok. Sa pangunguna ng kapulisan, sinurpresa ang magkapatid sa pamamagitan ng pamahagi ng pang-Noche Buena upang magkaroon sila ng handa ngayong Pasko sa kabila ng hirap na kanilang pinagdaanan. Ang naturang tulong ay nagbula kina Mr. and Mrs. Jerome Pintukan, Dr. Rose Lily Tala at sa buong Company Advisory Group bilang patunay ng kanilang malasakit at patuloy na suporta sa mga nangangailangan. Kasama rin sa pag-abot ng tulong sina Ma'am Grace Mingling at Mrs. Marites Tasipit, katuwang ang kapulisan sa paghatid ng biyaya sa magkapatid. Lubos naman ang pasasalamat ni na James at Elpidio sa natanggap na tulong na nagsilbing pag-asa at lakas ng loob upang muling makabangon mula sa sinapit na trahedya. Ang aktibidad na ito ay patuloy na paninindigan ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Major Jefferson Dimukay, Acting Force Commander, sa pagiging kaagapay ng komunidad, hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging sa pagbibigay ng malasakit sa oras ng pangangailangan. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Retirement honors ni Police Brigadier General Ronald Gayo, ang Chief ng Firearms and Explosive Office, naging matagumpay sa Police Regional Office Cordillera Administrative Region. Magbabalita dyan si Police Master Sergeant Lenny Valerio. Binigyan pugay ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR ang pagsasamikap at dedikasyon ni Police Brigadier General Ronald B. Gayo, Director ng Firearms Explosives Office o FEO, sa kanyang malugod na pagre-retiro mula sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas o PNP pagkatapos ng mahigit 3 dekada ng natatanging serbisyo. Ang seremonya ng pagbibigay pugay sa pagre-retiro ay ginanap sa Masigasig Grandstand Camp Major Badudangwa, La Trinidad, Bengueto nitong hapon 22 ng September taong kasalukuyan. Ito ay dinaluhan ni Police Lieutenant General Edgar Alan O. Okubo, Deputy Chief ng PNP for Operations na nagsilbing presiding officer.
Pinagsama-sama ng mahalagang kaganapan ito ang mga pangunahing opisyal at kinatawan mula sa iba't ibang unit ng PNP, Local Government Unit at Bureau of Customs kasama ang mga kaklase ni Police Brigadier General Gayo mula sa PNPA Patnubay Class of 1995, mga kabats mula sa elementarya at high school, mga kapamilya, kamag-anak, malalapit na kaibigan at iba pang tauhan ng Procar. Bilang tampok ng seremonya, ginawaran na si Police Brigadier General Gayo ng medalya ng serbisyong espesyal ng PNP, medalya ng paglilingkod at medalya ng katapatan sa paglilingkod. Samantala, ang kanyang asawa na si Ginang Grace Cristel Gayo ay tumanggap ng plaque of appreciation para sa kanyang matatag na suporta sa kanyang asawa sa natatanging paglalakbay. Sa kanyang mensahe ng pamamaalam, ipinahayag ni Police Brigadier General Gayo ang kanyang lubos na pasasalamat sa kanyang oras sa serbisyo. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa mga tagapagturo na bumabay sa kanyang pamilya, nagbigay ng walang humpay na suporta at sa mga kabaro na naka-uniforme na naglingkod kasama niya. Bilang bahagi ng programa, binasa ni Police Colonel Francisco B. Bulwayan Jr., Hepe ng Regional Personnel and Records Management Division ng Procar ang opisyal na retirement order. Kasunod nito, pinangunahan ni Tem San Rogelio M. Orlanda, the second Executive Senior Police Officer ng FEO, ang pagbaba at paglalagay ng personal na watawata ni Police Brigadier General Gayo. Nagtapos ang kaganapan sa pagbasa ng pagre-retiro ng badge ng PNP ni Police Colonel Rod A. Espiro, Acting Secretary into the Directorial Staff o OTCDS, na sinundan ng paglilipat ni Police Brigadier General Gayo ng kanyang badge kay Police Lieutenant General Okubo na sumisimbolo sa opisyal na pagretiro ng pinangaralan at pagkatapos ng isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng PNP. Si Police Brigadier General Gayo ay isang may pagmamalaking tubong Pangasinan at isang natatanging miyembro ng Philippine National Police Academy Patnubay Class of 1995. Ang kanyang pagre-retiro ay nagmamarka ng pagtatapos ng may higit 3 dekada ng dedikado, walang pag-imbot at huwarang paglilingkod sa bansa. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Nagsagawa ng inspeksyon sa mga tindahan ng paputok ang mga membro ng Philippine National Police sa Daraga, Albay. Ang buong detalye ng report ay mula kay Geraldel Loterte. Nagsagawa ng inspeksyon ang Daraga Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Edgar E. Azotea, Chief of Police, sa mga tindahan ng paputok sa Daraga Park, Barangay San Roque, Daraga Albay, kahapon Disyembre 22 taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na tiyakin ang pagsunod ng mga nagtitinda sa mga umiiral na alituntunin at regulasyon hinggil sa pagbebenta ng paputok upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang anumang insidente, lalo na ngayong nalalapit na ang araw ng Pasko at Bagong Taon. Patuloy ang Pulis Daraga sa pagpapatupad ng mga hakbang upang masiguro ang isang ligtas at mapayapa na komunidad para sa lahat. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Geraldel Loterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nakiisa ang mga membro ng Guimaras Police Provincial Office sa pagdiriwang ng simbang gabi na ginanap sa St. Michael the Archangel Parish Church sa Guimaras. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Justin May Halyores. Nakiisa ang Guimaras Police Provincial Office sa pagdiriwang ng simbang gabi na ginanap sa St. Michael the Archangel Parish Church, Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Nito lamang ika-21 ng Disyembre taong kasalukuyan. Sa pangunguna ni Police Colonel Leonardo A. Borromeo, Officer in Charge ng Guimaras Police Provincial Office, ipinamalas ng hanay ng kapulisan ang PNP core value na makadiyos sa pamamagitan ng aktibong pakikibahagi sa banal na gawain.
Pinangunahan ni Reverend Father Renante Salabe, parish priest ng St. Michael the Archangel Parish Church, ang banal na misa na dinaluhan ng mga pangunahing opisyal ng Guimaras Police Provincial Office at National Support Units. Sa pamamagitan ng pagdalo sa simbang gabi, ipinakita ng mga kapulisan ang kanilang dedikasyon hindi lamang sa tungkulin ng pagpapatupad ng batas, kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng kanilang moral at espiritual na aspeto. Ang ganitong mga gawain ay nagsisilbing inspirasyon upang lalo pang mapalakas ang disiplina, pagkakaisa at malasakit sa kapwa sa loob ng organisasyon. Ipinamalas din ng PNP personnel ang kanilang talento at malasakit sa serbisyo sa pamamagitan ng maayos at disiplinadong pakikilahok sa aktibidad na sumasalamin sa kanilang profesionalismo at taos-pusong paninilbihan sa Diyos at sambayanan. Sa kabuuan, ang pakikiisa ng Guimaras Police Provincial Office sa simbang gabi ay patunay na ang Philippine National Police ay patuloy na naninindigan bilang isang organisasyong makadiyos, may kakayahan at may buong pusong naglilingkod para sa kapayapaan at kaayusan ng sambayanan. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa kulungan, ang bagsak ngayon ng isang high-value target at nakumpiska ang mahigit 400,000 piso na halaga ng iligal na droga sa isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Cebu City PNP. Patrolwoman Annalyn Canoog magbabalita. Hawak ng mga otoridad ang high-value individual na suspect matapos itong masakote at mahulihan ng 2.55 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Tagbilaran City PNP sa Puro 8 Barangay Buol, Tagbilaran City, Bohol noong ika-19 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Carin Escobar, Chief of Police ng Tagbilaran City Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang high-value individual na suspect na si alias Joseph, 41 anyos na tubong Barangay Poblasyon, Maribuhok, Bohol. Magandang araw po sa lahat. The Tagbilaran City Police Station, under the leadership of yours truly, Police Lieutenant Colonel John Carin Oliveros Escobar. This successful operation reflects our unwavering commitment to protect the children, enforce the law, and maintain safe and peaceful environment. We thank the community for their continued support in Tagbilaran City Police Station. Thank you. Bandang alas 12:40 ng tanghali nang ikinasa ng operatiba ang buy-bust operation na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkakulimbat ng 3 plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 375 gramo at 2,550,000 pesos standard drug price, buy-bust money, sling bag at cellphone. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Tagbilaran City Police Station ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magandang araw po. Ang operasyon nito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng batas laban sa illegal na droga. Patuloy ang pakipag-ugnayan ng Bohol PPO sa ilalim ng PRO 7 sa komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Ako po si Police Colonel Patricio C. Digay Jr., Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office. Maraming salamat po. Ang matagumpay na operasyon ng Tagbilaran City Police Station ay patunay lamang ng kanilang dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Mahigit 4 na milyong piso na halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiska sa isinagawang checkpoint operation ng mga otoridad sa Zamboanga City. Patrolwoman Joyce Abiog sa report.
Nasamsam ng mga otoridad ang malaking bulto na smuggled na sigarilyo matapos ang isang checkpoint operation sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Ayon sa mga otoridad, bandang alas 12 ng hating gabi nang makatanggap ng impormasyon ang mga tauhan ng Regional Special Operation Group 9 mula sa isang confidential informant hinggil sa isang closed van na naglalaman umano ng smuggled items na dumaraan sa bypass road. Sa koordinasyon ng Bureau of Customs, Zamboanga City Police Station 7 at 904th RMFB 9, agad na nagsagawa ng checkpoint operation ang mga otoridad sa naturang lugar. Isang closed van na may plakang PNK 326 na minamaneho ni alias Nasif ang tumangging huminto at tumakas matapos hinga ng driver's license. Hinabol ng checkpoint team ang sasakyan sa loob ng humigit kumulang 200 meters hanggang sa ito ay maharang. Sa isinagawang verifikasyon, natuklasan ang 48 kahon ng United at Canon na sigarilyo na may tinatayang halaga na mahigit 4.3 milyon ayon sa Bureau of Customs. Nabigo ang driver na magpakita ng anumang kaukulang dokumento para sa mga sigarilyo. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad at ang mga nakumpiskan kontrabando ay isa sa ilalim sa wastong disposisyon ng Bureau of Customs, habang ang driver naman ay dadalhin sa Zamboanga City Police Station 7 para sa kaukulang proseso. Patuloy ang paalala ng kapulisan sa publiko na makipagtulugan sa mga otoridad upang mapigilan ang iligal na kalakalan at mapanatili ang kaayusan at seguridad sa komunidad. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ay inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joy Sabyog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abyog. At yan ang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 2 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa panguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.